Magandang araw po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Alam po natin po yan po, na ang Panginoon o ang Diyos katangian niya yung umibig po. Pero ang Diyos rin naman po ay isang makatarungan Diyos na po. Bakit ko po binanggit yung ang Diyos ay isang makatarungan Diyos? Kasi po, ang Panginoon Diyos, sabi ko nga, bagamat siya umiibig sa tao, pero siya ay makatarungan, ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakasala. No? Ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakasala, mga kapatid. Sa akin po, mga kapatid, minsan po na ako po hindi pa po pastor noon, ako po nagkasala sa ating Panginoon. Bagamat ako po isang ng mananampalataya, pero tumalikod po ako sa Panginoon. Ano po? Nakaranas po ako nung talagang pagtalikod sa Panginoon at ako, yung buhay ko po ay napariwara na po. Napariwara po ang buhay ko po noon. Naging masama po talaga akong tao noon. At kinamuhian ako ng marami. No? Kinamuhian ako ng marami. Maraming nagalit sa akin sa simbahan. Kasi po mananampalataya na po ako noon eh. Nung ako po'y tumalikod sa Panginoon. Maraming nagalit sa akin sa simbahan. Maraming nagalit sa aking tao sa paligid na po. May mga kaibigan akong mga nagalit sa akin. Kasi nga, meron po ako nagawa na nagparumip sa aking buhay no po. At yung bagay na yon ay nagpalayo sa akin sa Diyos. At naging napakalungkot po ng buhay ko po ng mga panahon na yon. Hindi po masaya no po, hindi po masaya ang kasalanan no po. Sa umpisa lang po no, sa umpisa lang siya parang kala mo masaya, kala mo kaiba kasi nagagawa mo ng malaya, parang ganoon, may kalayaan kang maggawin yung mga bagay na ibig mong gawin, no po. Parang yun yung nagbigay sa akin nung una na parang pansamantalang kagalakan. Pero napakalungkot po sa kasalanan, no po. Napakalungkot na mamuhay sa kasalanan. Nung mga panahon po na yon, naging malungkot po ang buhay ko. Kapag uuwi po ako ng gabi, ano po, aalis po kasi ako ng maga-maga, uuwi ako ng gabing-gabi. Ang gagawin ko po nung kukunin ko yung mga anak ko, kasama ko po yung aking asawa. Parang bumabawi po ba doon sa aking nararamdaman. Tapos namamasyal po kami kahit gabi na, ano po. Uuwi kami nun talagang gabing-gabi na. Kasi nga po parang binabawi ko po doon eh. Yung nararamdaman ko parang ginagawa ko, binabawi ko na kunin ko yung aking asawa, isakay ko sa aking kotse, ganun din yung dalawa kong anak noon. At ang gagawin namin, mag-iikot kami sa Metro Manila. Ang pakiramdam ko noon, nababawi ko yung aking kalungkutan. Pero kinabukasan ganun pa rin po yung nararamdaman ko po, no po. Na ako'y isang taong malungkot, no? Kasi nga malungkot ang kasalanan eh. Malungkot ang mamuhay sa kasalanan. At nung panahon po na yon ay nagsabi po ako sa Panginoon noon na naisip ko kasi nagkakasala nga po ako, no? At nalulungkot na po ako. Nagsabi po ako sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sinabi ko po sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. No? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tanda ko po, yan ang panalangin ko sa Panginoon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon upang makabalik sa iyo. Tapos po noon, yun na po, no? Nagkaroon naging magulong pamumuhay ko po noon. No? Nagkaroon po yung sinabi ko po yun, ibig sabihin noon, naging magulong pamumuhay ko. Nabulgar po ako. No, nahayag po yung buhay kong gawa, no, masama. Kaya nga sabi ko kanina kinamuhian ako ng marami. Kinamuhian ako ng asawa ko. Nagalit ang asawa ko sa akin. Nung maging yung mga anak ko, siyempre nandun yung kim-kim nila. Dahil yung papa nila ay mayroong ginagawang kasalanan. So, nandun po yun. No? Pero sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam niyo ang Panginoon, siya Diyos siya ng laging meron chance sa kanal. Diyos siya na meron second chance lagi. Third chance pa nga, fourth chance. Laging laging may chance sa Panginoon. Pero yun nga no, sabi ko, Panginoon, patawarin mo ko. Tapos lagi ako nagbabasa ng Biblia, lagi ako nasa presensya ng Panginoon. Nananalangin araw-araw. Naramdaman ko na pinatawad na ako ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, unti-unti po ako nakabalik noon sa Panginoon. Unti-unti, no? Yung pagtalikod ko sa Panginoon, tapos unti-unti rin naman nakabalik ako sa Panginoon. At sa pagbalik ko sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, kasi kung ano yung tinanim mo, siya nga anihin mo. Ano yung batas yun? No? Anong tinanim mo, siya nga anihin mo. Noong mga panahon na yun, nagtanim ako ng kasalanan. So, inaani ko yung mga bagay na yun. Alam niyo, isang bagay na paanong inaani ko yung kasalanan.
lagi ako may sakit noon. Lagi ako may sakit. Gagaling yung isa, tapos mga 1 linggo lamang po, magkakasakit po ako. Ibang sakit naman, no? Alam nyo kung ano, unang nagkasakit sa akin, ito pong buong gilagid ko po na yan, nagkaroon po yan ng mga nana. Ano po, nagkaroon po yan ng mga nana. At talaga ang baho-baho. No, ang baho-baho niyang gilagid ko na yan. Talaga kasi nagnanana siya. Ang ginawa, dinala ko sa dentista. Pero nakabalik na po ako sa Panginoon nito. Nakabalik na po ako. Nagsisi na po ako sa aking mga kasalanan. Pero inaani ko yung yung consequence ng aking mga nagawang pagkakasala. Kasi merong kaanihin eh. No, bagamat pinatawad tayo ng Panginoon, pero merong bunga na dapat nating anihin. At okay lang yun. Okay lang yun. Mahalaga nakabalik tayo sa Panginoon. Kaya lang, noong mga panahon na yun, sabi ko nga po, yung naging buhay ko, sa pagbalik ko sa Panginoon, yung anihin ko, yung aking mga nagawang pagkakasala, nasabi ko nga po, okay lang kasi nga, inaani ko yung gawang masama na naitanim ko noon. No, aanihin mo talaga eh. Una na magayang gilagid ko na yan. Tapos gumaling po yan, no po, gumaling. Tapos ang nangyari po, isang pagkakataon na nakahiga po ako sa aking kama. Tapos may naramdaman ako na tumulo dun sa loob ng ilong ko. Na ang ang baho-baho. Ang baho-baho. Sabi ko, ang baho. Ang ginawa ko, syempre, parang sinus, no? May mabaho dun sa loob ng ilong ko na tumatagos doon sa ngalangala. Kaya sabi ko, ano ba itong nararamdaman ko na to? Ang ginawa ko, nagpunta na po ako sa isang doktor, ENT. Pinasilip ko po yung ilong ko. Siyempre, titingnan po nila yun. May monitor po yun, no? Nung sinilip po ng doktor, nakita, wala. Sabi sa akin, nung gagamutin ko dito, wala ka namang wala sabi niya, malinis yung yung loob ng ilong mo. Sabi ko, meron pong tumutulong parang likido sa loob. Na sabi ko, ang baho-baho. Sabi niya, wala akong maibigay, hindi kita pwedeng bigyan. Sabi ng doktor, hindi kita pwedeng bigyan ng pang-spray sa ilong mo. Kasi wala naman akong nakita. Talagang walang nakita. Pinakita rin sa akin sa monitor, walang nakita. So, kaiba. So, nag-pray ako sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo po ako. Hanggang gumaling yun, no? Gumaling po yun. Alam niyo, sunod-sunod po yun eh. Tapos, doon po nag-umpisa rin, bata pa po ako noon, tumaas yung presyon ko. No? Natural na rin yun, no? Kaya lang, parang ganito. Ito po yung pinakamatinding consequence na nadama ko nung sa aking pagkakasala. Nagkaroon po ako ng yung panic attack. Nagmamaneho po ako noon papunta ng trabaho kasama ang aking daddy. Nang habang nagmamaneho ko, meron kakaiba akong naramdaman ng init-init, tapos parang sinasakal yung lalamunan ko. Buti na lang malapit pa po ako noon sa tiyahin ko dyan sa may paho. Agad-agad binelta ko yung sasakyan, tapos sinabi ko sa daddy ko doon, saglit lang ako para akong sinasakal, hindi ko malaman kung ano yung nararamdaman ko. Yun yung sabi ko sa daddy ko noon, iniwan ko siya sa sasakyan, tapos nagtatakbo ko dun sa tiyahin ko. At habang daan, tingnan niyo po to, habang daan, dahil nga, natake ko ng panic attack pala tawag doon. Habang daan, ay naguhubad na ako ng damit, nawala, hindi ko na inisip na may mga tao, parang iisipin nila, sino itong taong ito na habang daan, inuhubad ko yung damit ko, na nagtatakbo ko doon sa tiyahin ko. At pagkatapos nung nakarating ako sa tiyahin ko, sabi niya, Romel, bakit? Sabi niya, hindi ko malaman taang ko ano nararamdaman ko, para akong sinasakal, para akong mamamatay. Sabi kong ganon, inatake ko ng panic attack. Tapos noon, humupa, nagpunta ako sa isang doktor, yun na nangyari. Binigyan naman ako ng gamot na pinabagal niya yung pintig ng puso ko. No po. Pero imbis na gumaling po ako noon, ay lalong naging mahirap yung aking kalagayan. May mga pagkakataon na natutulog po ako noon tapos bigla akong babangon kasi yung isip ko ang bilis-bilis ng takbo. Hindi siya rewind eh. Kasi yung ating isip rewind parang memory, naalala mo yung nakaraan. Ito hindi, fast forward siya. Ang bilis-bilis, hindi matahimik yung isip ko. Nakahiga ako pero hindi ako matahimik. Mayroon kaguluhan na nagaganap sa aking isipan. Tapos may pagkakataon pa nga po noon
Talaga nagkapayat-payat po ako noon dahil di po ako natutulog talaga. Gusto ko nang tumalon nun sa hagdan, no? Pakiramdam ko kasi yung natataranta ko, gusto ko nang tumalon sa hagdan. Iniyakan na po ako ng asawa ko, niyakap ako. Tapos sabi niya sa akin, manalangin tayo. Hanggang sa, mga kapatid, parang ganito, nawala na rin po yung, gumaling po yung ganung na naayos po yun, yung sistema na yun. Punta ako dun sa tamang doktor. So, naging maayos po yung pakiramdam ko na wala na yung gano'n na parang gusto kong tumalon sa hagdan. Pero alam nyo, sabi ko nga po bakit nangyari sa akin ang mga bagay na yon? Bunga yun Bunga yun ng aking mga pagkakasala. Pero alam nyo, uminto na rin po yun. No, uminto na rin po yun. At ang gusto lang naman kasi ng Panginoon yung true repentance. No? True repentance. Alam nyo, mainam na rin yung naganap sa akin Mainam na rin yung naganap na gano'n. Nasunod-sunod yung pagkakasakit ko. Bakit? Nagkaroon po ako ng takot sa Diyos. No, dati hindi ako natatakot sa Diyos Nagkaroon po ako ng takot sa Diyos na huwag magkasala, na huwag nang gawin ang bagay na ito. Bakit? Kasi nga talagang sabi ko, ininda ko yung lahat ng yung lahat ng dumating sa akin, biro nyo na magayan, nagnanay ang buo kong gilagid na yan. Tapos may tumutulong likido doon sa ilong ko na sinilip naman ng doktor, normal naman daw, wala daw. Pero meron akong nararamdaman, meron akong may lumalabas na likidong kabaho-baho. Sabi ko, ano itong nararamdaman ko na to? At ang pinakamatindi yung panic attack. Gusto kong tumalon sa hagdan. Pero sabi nga, sa Diyos laging merong laging may second chance. Pinaranas niya sa akin, hinayaan niyang maranasan ko ang bagay na yun. Ulitin ko, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng karamdaman. Pinahintulot niya ito. No? Pinahintulot niya ang mga bagay na ito upang matakot ako. Salamat na lang rin nangyari sa buhay ko yung mga bagay na yun. No? Yung sunod-sunod na pagkakasakit ko na yun. Bakit? Nakaramdam ako ng takot sa Diyos. No? Natakot ako. Naisip ko, paano? Kung nandun ako sa pagkakasala, halimbawa, kinuha ng Diyos ang buhay ko. No? Kinuha ng Diyos ang buhay ko. Saan ako pupunta? So, mapupunta ako sa kapamakan. Mapupunta ako sa apoy ng impyerno. Bakit? Kasi nga namumuhay ako sa pagkakasala Tumalikod ako sa Panginoon. Pero alam nyo, sabi ko nga po gusto ng Panginoon yung true repentance. Gusto lang naman ng Panginoon yung tunay na pagsisisi. At alam nyo kung anong tunay na pagsisisi? Hindi ito yung sasabihin mo lang sa Lord na, Panginoon, sorry po. No? Tapos nandun ka uli sa pagkakasala na yon. Sorry po, pero babalik ka pa rin, gagawin mo pa rin yung mga ganung mga pagkakasala. Ang totoong nanghingi ng tawad sa Diyos ay yung hindi na babalik. No, iiwan yung ganung pamumuhay at hindi na babalik sa mga ganung pagkakasala. Yun ang true repentance. Yung nagsisi ka talaga at tatalikod ka dun sa pagkakasala. No, tatalikod ka talaga at hindi ka na babalik dun sa dati mong pamumuhay na yun. Yun yung true repentance. Kasi meron mga nagsisisi yung pang feeling sorry lang. No, sorry Lord, nagkasala ako, tapos nandun uli, ginagawa pa rin ng lihim, no? Ang true repentance ay yung humingi ka ng tawad sa Panginoon, iniyak mo ito sa Panginoon, tapos tinalikuran mo na. Nagpasya ka na wag mo nang gawin ang bagay na ito kasi nga nagsisi ka na, pinatawad ka na ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, lahat tayo pwedeng lahat tayo nagkakasala sa Panginoon. Lahat tayo nagkasala sa Panginoon. Pero ang Diyos, kapag humingi ka ng tawad sa Kanya, patatawarin ka niya. No? Patatawarin ka niya. Kung mas malala yung iyong pagkakasala at sa tingin mo mayroong itong babalik na consequence, hayaan mo lang. No, hayaan mo lang anihin natin, hayaan mo lang dumating, parang ganon. Kumapit ka lang sa mga pangako ng Panginoon. No? Hayaan mo lang dumating yung mga bunga na yon. Kasi naitanim mo yun No? Nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. So, hayaan mo lang dumating ito. Pero, mamuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Huwag ka nang babalik. Huwag na nating balikan yung dati nating pamuhay. At alam niyo mga kapatid, ang Diyos, no, ganyan Diyos siyang makatarungan, sabi ko nga po Ang bansang Israel, ganyan rin no? Parang tayo, no po. Inibig ng lubos ng Panginoon. Pero
itong bansang ito, inibig rin niya ng lubos, pero laging tumatalikod sa kanya. Lagi nagkakasala ang bansang ito na pinili ng ating Panginoon sa kanya. Kaya ang Panginoon nagagalit. Siyempre, ayaw ng Diyos ng ang bansang ito ay namumuhay sa pagkakasala. Dahil bakit? Pinili nga sila ng Panginoon eh. No? Kaya ang bansang ito, noong mga panahon noon, nasakop ng ibang mga bansa. Hinayaan ng pinahintulot ng Panginoon nyo. Bakit? Kasi nga namumuhay sa pagtalikod eh. No? Pero noon nananatili yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. At ang alam nyo, mga kapatid, may magandang sinabi ang Panginoon Diyos sa bansang Israel na laging tumatalikod sa Panginoon. Andun yung pangako niya sa mga Israelita. No po? Andun yung pangako niya na itong bagamat ikaw ay nagkakasala, parang ganon, pero pinadarama pa rin ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. At makikita nga po natin yung salita ng Panginoon na isinulat ni Propeta Isaiah, no? Isaiah 54. Ang sabi niya doon, Isaiah 54, verse 9 hanggang 10, no? Ito po yung maganda doon. Sabi niyang Panginoon, no? Nang panahon ni Noe, ako'y sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig, no? Kasi bakit? Noong mga panahon kasi na yon, ang tao namumuhay sa pagkakasala. Panahon ni Noe. So, ginunaw ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng baha, ng tubig. So, alam naman natin sa mga nakabasa kung sino si Noe. No? Si Noe yung gumawa ng arko. Pinagawa ng Panginoon ng malaking arko, barko, para sumakay doon ng kanyang pamilya, ililigtas, at mga hayop na paris-paris nandoon. Ang sabi, nung panahon ni Noe, ginunaw niya yung mundong ito. Pero sinabi niya, no, hindi na ito mauulit. No, hindi na ito mauulit. Ang sabi ng ating Panginoon. Ako'y sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Yan ang sabi ng ating Panginoon, no, sa pamagitan ng Propeta Isaiah. Ngayon, ito yung sinabi niya sa bayang Israel. Gayon din sa ngayon, sabi niya, no, gayon din sa ngayon, iiwasan ko nan sa iyo ay magalit. Kanino ito sinasabi? Sa bayang Israel na laging nagkakasala, laging tumatalikod sa ating Panginoon. Ang sabi niya, iiwasan ko nan sa iyo ay magalit at hindi na kita parurusahan ulit. O kita ninyo, ang Panginoon nagpaparusa. No, pero nagagalit ang Panginoon, no? Nagagalit siya. Kanino siya nagagalit? Doon sa tao? Hindi. Nagagalit siya doon sa ginagawa ng tao na pagkakasala. Ayaw ng Panginoon noon. Kaya siya'y nagagalit. Kanino? Sa mga tao na napatuloy na nagkakasala. Pinadama ng Panginoon yung kanyang pag-ibig, pinakita niya yung kanyang kapangyarihan, tapos nakukuwang tumalikod sa Panginoon. Ganyan na nangyari sa akin Yun po, pinadama sa akin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, no, pero tumalikod ako sa kanya, nagkasala ako sa kanya. Ganyan, no? Ganyan ang bansang Israel. Pero sinabi niya, ang ganda ng salita ng Panginoon no? Sabi niya, iiwasan ko nang sa iyo ay magalit at hindi na kita parurusahan uli. Kanino niya ito sinabi? Sa bansang Israel. Ngayon kapatid, no? Ito ngayon. Bagamat ito ay sinabi ng Diyos sa bansang Israel, pwede natin itong angkinin. Kapatid, mananampalataya ka ba ng ating Panginoon na sa tingin mo nandun ka sa gitna ng pagtalikod sa Panginoon at gusto mong magbalik loob o kaya'y nakapagbalik loob ka na sa Kanya? O di angkinin mo ang pangako na ito ng ating Panginoon, no? Na parang tingin natin ay nagagalit ang Diyos sa atin. Pinarusahan tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, hayaan lang natin yung dumating yung consequence na ito. Kapatid, kung sa tingin mo nandun ka sa gitna na ito, no, nandun ka sa gitna na yon, na parang inaani mo yung bunga ng iyong nagawang pagkakasala, hayaan mo lang, no? Hayaan mo lang. Pero sabi ko nga, panghawakan natin ang pangako na ito ng ating Panginoon. O ang salita na ito ng ating Panginoon sa bansang Israel, panghawakan mo rin, angkinin mo rin. No? Ito sabi niya, iiwasan ko na sa iyo ay magalit. Hindi na kita parurusahan ulit. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho. Hallelujah! Praise the Lord! Pangawakan mo kapatid. Ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako.
Noon sabi ng Panginoon, iyan ang sinabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo. Hallelujah. Kapatid, sabi ko nga, sinabi niya ito sa bansang Israel. Pero sabi ko nga, pwede natin itong angkinin. Kapatid, namnamin mo ang mensaheng ito ng ating Panginoon. Iiwasan ko nan sa iyo ay magalit. No? Kung ikaw ay nagbalik loob na sa Panginoon, dumaranas ka ng pag-ani dun sa kasalanang nagawa, ayaan mo lang yan. At ang salita ng Panginoon na ito'y panghawakan mo. Ang sabi niya, iiwasan ko nang sa iyo ay magalit, hindi na kita parurusahan ulit. Tatanggalin ng Panginoon, hindi pananatili, hindi laging aani ka ng consequence, matatapos din yun. No, matatapos din yun, mauubos din yun, no? Kasi nga dadaloy na yung kapatawaran ng Panginoon, dadaloy naman yung pag-ibig ng Diyos, awa, habag ng Diyos sa iyo. Kasi nga iniwasan mo, bagamat yun yung kahinaan mo, tapos iniiwasan mo ng magkasala sa Panginoon kasi ayaw mo ng hindi dahil sa hindi dahil ng parurusahan kanya, kung hindi dahil minamahal mo na ang Panginoon, iniibig mo na siya ng lubos. At dahil iniibig mo na siya ng lubos, ay sinisikap mo na bagamat ang katawang ito ay laging, sabi ko nga, nagkakasala, marupok, pero sinisikap natin na huwag magkasala hanggat maaari, no? Iniiwasan natin. Bakit? Kasi nga mahal mo ang Panginoon. Ngayon, sabi ko nga po, panghawakan mo rin ang pangako na ito ng ating Panginoon. Kapatid, sabi ng Panginoon nito sa bansang Israel, sinasabi rin niya sa iyo ngayon, iiwasan ko na sa iyo ay magalit. No? Iiwasan na daw ng Diyos na magalit sa iyo. Kanino? Dito sa tao na nagkaroon ng totoong pagsisisi, totoong pagtalikod, no? Hindi nagmamalaki sa Diyos. Kasi ayaw ng Diyos sa isang tao mapagmalaki. Yung naagawa na tayo ng pagkakasala, pero parang pinagmamalakihan pa natin ng Diyos. No? Kapatid, hindi. Dapat totoong pagsisisi. Totoong pagsisisi at pagtalikod sa ating mga pagkakasala. At kapag ganyan ang ginawa natin, kapatid, panghawakan mo. Sabi ko nga po, panghawakan mo. Sinasabi ng Panginoon ito sa iyo. Iiwasan ko nang sa iyo ay magalit. Hindi na kita parurusahan ulit. Eto pa, no? Di ba yan ay pagpapadama ng Diyos ng pag-ibig niya? Magugu ang mga bundok at ang mga burol. Ngunit ang pag-ibig ko sa iyo, sabi ng Panginoon, hindi maglalaho. Mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kanino? Sa taong tumalikod sa pagkakasala. Sa taong totoong nagsisi, totoong nagsisi at hindi na babalik sa kanyang pagkakasala. Sabi niya, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Di ba yun yung pinakamasarap? Yung madarama natin yung kapayapaang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Ano man na nagaganap sa paligid, payapa tayo. Mayroon tayong peace of mind, mayroon tayong kapayapaan sa ating mga puso. Bakit? Kasi sinabi yun ng Panginoon No, sinabi yun ng Diyos, mananatili ang kapayapaang aking pangako. Kapatid, kapag pinatawad tayo ng Panginoon, unang madarama natin, kapayapaan. Payapa na tayo. No, dumadating man yung bunga nung mga panahon na yon. Ako sabi ko nga, Lord, bagamat hirap na hirap ako nung panahon na yun, pero sabi ko, Lord, hayaan mo, Panginoon, na maramdaman ko yung kapayapaan sa puso ko. No, kapayapaan at pag-asa na gagaling ako. Gumaling rin ako. No, gumaling rin ako sa mga bagay na yon. Pinagaling ako ng Panginoon doon. At ang pinakamaganda doon, mayroon tayong kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, pinakamasarap kasi noong mga panahon na yun, wala ako sa piling ng pamilya ko, po. Pero pinakamasarap yung kapayapaan sa piling ng ating mahal sa buhay. Yung totoo, no? Sa piling ng totoo kong asawa, no? Sa piling ng totoo kong mga anak. Parang ganun. Wala naman ako anak sa labas, no? Nakaisip na may anak ako sa labas. Wala. Masarap sa piling ng totoong asawa. Masarap sa piling ng mga anak. At nadama ko po noon, no? Dati kapag aalis ako, no, kinukuha ko sila gabi, nag-iikot kami sa Metro Manila. Dahil meron akong
inaalis sa loob ko yung guilty feeling. No? Akala ko mapagtatakban sa ganon, ibili ko sila ng ganito. Akala ko mapagtatakban sa ganon. Hindi, no? Pero nung nakabalik ako sa Panginoon, sabi ko nga, naramdaman ko na yung totoong pagpapatawad ng Diyos sa akin. Talaga naman nagpapatawad ng Diyos. Unang yung peace of mind, kapayapaan. Nagkaroon ako noon sa puso ko ng kapayapaan. At lagi ako nananabik noon. Lagi ako nananabik, bagamat yung parang ganito, no? Kasi pupunta ako sa trabaho ko noon, kasi awak naman namin ng daddy yung oras namin. Gusto namin uwi kami, kasi may hanap buhay yung daddy, may business siya. So, kasama niya ako doon. Uwi na tayo. Ano? Kalating araw pa lang kami nandun sa trabaho, at sabihin ko sa kanya, uwi na tayo. Bakit? Kasi gusto ko noon kapiling yung aking asawa, kapiling yung aking mga anak. Yun yung nararamdaman ko. Lagi akong nananabik doon sa aking mga anak. Lagi akong nananabik doon sa aking asawa. Mayroon akong kapayapaan na noon. Naramdaman ko yung totoong kapayapaan. Yan ang Diyos, kapatid. Kapag tayo tumalikod sa ating mga pagkakasala, ibibigay niya ang kapayapaan na hindi kayang maibigay ng mundong ito. Ang kapayapaan na kayang ibigay ng mundong ito panandalian. Pero ang kapayapaang ibibigay ng Diyos sa atin, anuman ang nagaganap sa paligid natin, anuman ang nagaganap sa mundo natin, mayroon tayong kapayapaan sa puso natin, sapagkat yan mismong kapayapaan na yan, kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Tingnan niyo ang ating Panginoong Hesus, nung sila'y nabutan sa gitna ng dagat, kasama ang mga lagad na nakasakay sa bangka, binayo sila ng napakalakas na bagyo, no? At natataranta na ang mga lagat. Pero ang Panginoon natutulog payapang-payapa. Natutulog daw ang ating Panginoon sa gitna ng bagyo. Kapatid, pinakikita ng Panginoon, tinutulugan lamang niya ang mga bagyong yan. No, tinutulugan lamang niya ang nasa paligid niya, nagkakagulo mga lagad. Ginising nila ang Panginoon, di ka ba nagmamalasakit, lulubog na tayo, tulog ka ng tulog. Kapatid, sinaway ng Panginoon ang hangin. Huminto ang hangin. Sinaway ng Panginoon ang alon. Huminto ang mga alon. At ang bunga noon, lalo silang nanalig sa Panginoon. Nasabi nila, sino ito? Na maging ang mga alon, no? Ang alon sa dagat, ang hangin, sinusunod siya. Yan ang ating Panginoon. Kita ninyo? Bakit tayo mayroong kapayapaan sa ating Panginoon? At tingnan ninyo, sinaway lang ng Panginoon. Sino makasasaway sa hangin? Walang makasasaway sa hangin. No? Ang Diyos lang, ang Panginoon. No? Pero nung pinakita ng Panginoon, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kontrolado ko ang hangin, kontrolado ko ang bayo ng dagat. Sinabi niya, tigil, lahat ng ito tumigil. Kaya nga sabi, sino ito? Na maging ang hangin at ang alon ay sinusunod siya. Yan ang ating Panginoon, makapangyarihan siya, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kapatid, pansinin ninyo, natutulog ang Panginoon kasi payapa siya. Alam niya kasi ang gagawin niya. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Ganyan din sa ating buhay, sinabi niya, bibigyan kita ng kapayapaan. Kapayapaan niya ang ibibigay niya sa iyo. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya. Dumadating man, no, ang mga bagay sa paligid natin nagkaagulo, may kaguluhan, pero payapa ang puso natin. Bakit? Lagi nilalagay ng Panginoon sa puso natin, God is in control. Siya may control ng lahat ng bagay. Sa pangako niya yon. Pangako ng Panginoon yan sa mga taong magbabalik loob sa Kanya. Ipadarama niya ang Kanyang pag-ibig at ipadadama niya yung kapayapaan. Ang sabi niya, bibigay niya ang pangakong kapayapaan. Ito pa ang pinakamaganda. Iyan ang sinabi ng Diyos na si Yahweh. Tuldok. Yan ay sinabi ng Diyos na si Yahweh. Sinabi niya, ginamit niya yung pangalan niya. Sinabi ni Propeta Isaiah, yan ang sinabi ng Diyos na si Yahweh. So kung sinabi yan ng Diyos, totoo yan. Kasi ang nangangako at ang nagsasalita ay ang Diyos, hindi ang tao. Ang tao, pag nagsalita, maaring hindi totoo. Pero ang Diyos, kapag nagsalita, totoo. Bakit? Diyos siya.
Diyos siya, hindi siya nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Kaya pwede nating pangawakan ang mga pangako ng ating Panginoon. At ito ang pinakamasarap pa na sinabi ng ating Panginoon sa bansang Israel, na sabi ko nga, panghawakan din po natin. Ang sabi niya, iyan ang sinabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo. No, parang gano'n. Yan ang sinabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo. Parang gano'n, no? PS. Diba sa mga sulat? Tandaan niyo noon, uso yung sulat eh. Ngayon, text-text na lang. No? Pero dati, merong PS. I love you. Parang gano'n, no? Ang Diyos, sa huling-huli ng kanyang mga mensahe, kanyang pagpapahayag ng mga pangako niya, sa huling-huli, nakalagay doon, PS, I love you. Tapos ang pangalan ng Diyos, si Yahweh, ang Diyos. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kahit tayo nagkasala sa Panginoon, mahal ka ng Diyos. Inibig ka ng Panginoon. Nagmahal siya sa iyo. Katunayan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. No? At ang bugtong na anak na ito na si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya ang nabayubay. Siya ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan na dapat tayo, dahil tayo ang nagkasala. Pero lahat ng yan, inako ng ating Panginoong Jesus. At sabi ko nga, binigay niya ang kanyang buhay. Pagpapakita na ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit at tunay na nagmamahal sa iyo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay hindi na mapahamak. Upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Upang tayo ay gumaling. No, ang ating mga karamdamang espiritual magsigaling. Kapatid, ang karamdamang pisikal, gagaling rin, pero mamamatay. Ang mahirap, yung mayroon tayong karamdamang espiritual na hindi kayang pagalingin ng mga tabletas at ng kahit sinong doktor. Tanging ang doktor na Diyos, si Dr. Jesus, ang pwedeng magpagaling sa mga taong may karamdamang espiritual. Kapatid, sa tingin mo ba, may karamdaman ka espiritual at nararamdaman mo ay sobrang lungkot? Kapatid, magbalik loob tayo kay Dr. Jesus. No? Siya ang dakilang doktor, manggagamot, healer. So, pumunta ka sa isang doktor na nagpapagaling ng buhay espiritual. At ang maganda doon, no? Pag si Dr. Jesus na, parang ganon, ang Diyos na manggagamot, ang dalubhasa, sabi ko nga, ang nilapitan mo, igagawad niya yung kagalingan ng ating mga espiritual na buhay. Kung may sakit ka espiritual, pagagalingin tayo ng ating Panginoon. Una doon, kasi patatawarin ka ng ating Panginoon. At kapag pinatawad ka na ng ating Panginoon, no, kapatid, mararamdaman mo, unang-una, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng daigdig na ito. At kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Kapatid, yan ang ating Panginoon Diyos. Mapagmahal na Diyos. Punong-puno ng pangako sa mga tao na nagbabalik loob sa Kanya. At ang pangako niya, no, hindi mapapako, ibibigay ng Panginoon at ipadarama ng Diyos sa Kanya, sa iyo, kapatid, sa atin, ang Kanyang napakalaking pag-ibig. No? Napakalaking pag-ibig. Kapatid, ano pa hinihintay mo? Ano pa hinihintay natin? Bakit hindi tayo pumunta doon sa nangako? Doon sa nagbibigay ng mga naghahain ng pag-ibig. No? Naghahain ng kapatawaran. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Nawa na pagpala ka ng Panginoon sa mensahe ngayon ng Panginoon sa araw na ito. God bless you po, mga kapatid. Bye-bye po.